Maraming taon na ang lumipas simula na mabigyang pansin ang mga likhang sining ng mga katutubong pamayanan sa ating bansa. Ang mga alagad ng sining na ito ay kinikilalang manlilikha ng bayan, mga individual na nagtataglay ng pambihirang talento at husay sa pagpapanatili ng mga tradisyong artistiko ng kanilang komunidad. Sa paglipas ng panahon, naging mahalaga ang papel ng mga museo bilang tagapangalaga ng mga likhang sining na ito. Sa pamamagitan ng mga museo, nabibigyang pansin at napapanatili ang kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Dahil dito, Paano pinapakita at pinapanatili ng mga museo sa Pilipinas ang mga likhang sining ng mga katutubo upang mapanatili ang kulturang katutubo? Eduardo Muto mula sa Apalit, Pampanga, isa siyang panday ng metal na lumilikha ng relihiyoso at sekular na sining gamit ang pilak, bronze at kahoy. Natuklasan niya ang kanyang talento sa edad na 29 habang siya ay magsasaka. Kilala siya sa teknik ng paglalagay ng metal sa nililok na kahoy upang makabuo ng detalyadong disenyo. Dahil sa kanyang kahusayan sa tradisyonal na sining, pinarangalan siya ng Gamaba noong 2004. Yung mga design namin, kami lang gumagawa. Yung hamon namin kasi, namimili ng mga antiques. Bibilin yung mga design sa simbahan. Pagkatapos iuwi sa siyap, pagagawa sa amin. Ang plancha ay isa sa mga likha ni Eduardo Muto, isang manlilikha ng bayan mula sa Apalit, Pampanga, na naglikha ng isang kahanga-hangang halimbawa na isang sining na gawa sa metal. Ginawa ito mula sa brush sheet na hinubog sa pamamagitan ng maingat na pagpukpok gamit ang mga pako upang mabuo ang mga nakaangat na disenyo at detalyeng kalyado. Lang Bilay, isang dalubhasang mga habi ng Tiboli mula sa Lake Cebu, South Cotabato. Nakilala siya sa pagpapanatili ng tradisyonal na paghahabi ng tinalak, isang telang gawa sa ibla ng abaka na ayon sa kultura ng Tiboli ay nagmumula sa mga disenyo ng panaginip. Dahil sa kanyang dedikasyon sa pangalaga ng katutubong sining, ginawaran siya ng gawad sa manilikha ng bayan o Gamaba noong 1998. Tinuruan din niya ang mga kabataan upang maipagpatuloy ang tradisyon ng paghahabi. Ang tinalak, isa sa pinakakilalang tradisyonal na tela ng mga Tiboli sa Lake Cebu, South Cotabato. Ito ay hinahabi mula sa abaka fibers at natural na tina, gamit ang ikat teknik kung saan tinatali at kinukulayan muna ang mga sinulid bago ihabi. Isa ito sa mga huling gawa ni manlilikha ng bayan na silang Dulay at idonate noong 2019. Ang mga disenyo nito ay kadalasang inspirasyon ng kalikasan tulad ng Ala River. Nabok kemak tenalak dan wutan berkebutan kol betu ketabang gefot bersemdang gefot keteng duya bed na tu tu talakan lurau mafot berkebodo na kol berkesunsu na gefot bermekai kenalo na yo talakan da obem na bedang berkekai du berkenalo. Noong panahon ng Espanyol, hindi lang basta tinanggap ng mga Pilipino ang Kristyanismo, kundi binigyan nila ito ng sarili nilang kahulugan. Sa Indio Response Exhibit sa Museo de Intramuros, ipinapakita kung paano tumugon ang mga katutubong Pilipino na tinatawag noon na Indios sa pagdating ng relihiyon at sining mula sa Europa. Ang mga ito ay kadalasang inukit mula sa lokal na kahoy tulad ng molave, nara at patikuling at pinintahan gamit ang polychrome. Kapansin-pansin din na ang mga likhang ito ay walang nakatalang pangalan ng gumawa dahil ang reliyosong sining noon ay itinuring na gawaing debosyon at pagsamba, hindi personal na pagpapapahayag. Pinapakita ng exhibit kung paano inangkop ng mga Pilipino ang Kristyanismo
habang pinapanatili ang kanilang sariling kultura at identidad. Sa pagdaan ng panahon, patuloy na nabubuhay ang kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga likhang sining na iniwan ng mga dakilang malilikha. Mula sa maselang metalwork ni malilikha ng bayan na si Eduardo Muto hanggang sa tradisyonal na paghahabi ng tinalak nilang Dulay, makikita ang lalim ng kasaysayan, talento at identidad ng mga Pilipino. Sa mga museo tulad ng mga exhibit na aming napuntahan, hindi lamang ipinapakita ang mga artefakto na ito, kundi ay napapanatili rin ang mga kwento, tradisyon at paniniwala na bubuo sa ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Sa pamamagitan ng pag-iingat at pagpapakita ng mga likhang ito, nagiging tulay ang mga museo upang maipasa sa susunod na henerasyon ang mayamang kulturang katutubo ng Pilipinas. Isa pa rito, ipinapakita na ang mga museo ay hindi lamang taguan ng mga artefakto, kundi mga tagapag-ingat ng ating kasaysayan at kultura.